Hello mga mamis! For today's video, gagawa ko ng ng rush order cake to. Bali, in-order siya nung gabi ni customer. Kachat ko siya actually nung gabi habang namimili ako. So, medyo mahaba-haba pa yung usapan bago kami nagkatapusan kung anong kanya napiling design. So, may artificial flower yung yung cake. Buti na lang may stock ako ng mga artificial flower. Kaya lang, wala yung exact color na parang ganyan yung pink na kulay na gusto niya. So, sabi ko, ang available ko lang champagne na pagkaka-pink. Oh, okay naman na siya. And ang maganda lang dito kay customer, mabilis siyang kausap sa rate. Kaya syempre, kahit rush order, talaga i-accommodate natin siya. Bagay maayos kausap talaga tong customer ko na to. Aware siya sa mga rate minsan ng mga customized cake. So, ayan na nga. So, pag uwi ko ng bahay, dali-dali ako nag-prepare ng mga kakailanganin ko. Nilabahan ko na yung flour para dito, para mapatuyo ko siya. Tapos, binalutan ko na din ng cling wrap yung tangkay ng flour para pag itinusok ko dito sa sa cake, kahit pa paano hindi nakadikit yung part. Di ba yung dulo kasi ng mga artificial flower na yun, para siyang may wire. So, yun yung iniwasan ko. Baka kasi lang magkalawang, So, yun na nga, nilagyan ko na ng chocolate drip yung cake. Sa side lang naman siya. Tapos, nilagyan ko na siya ng border na ganyan. Itong ganitong design ng pagka-border nga pala, napakagastos neto sa sa whipping cream. Sa bagay, okay lang naman yung kanyang rate, pasok naman tayo sa ganyan. Tapos, ayan na nga, medyo malalaki yung flower ko. 8x3 kasi yung size niya, di ba? Parang sa size ng cake, medyo malaki yung flower na napili ko. Tapos yung fondant topper na yan, ginawa ko pa yan siya nung morning. Kasi lunchtime or hapon, after lunch siya i-deliver. Kaya dali-dali kong pinipare nung umaga. Pati yung customized topper na yan, dali-dali ko din siyang ginawa nung morning. So, mano-mano ko pa yung kinatao. So far, umabot naman ako on time. And natuwa naman si customer sa cake. Yung mga gold na ball yan ay gawa din siya sa fondant. So, ito na yung kanyang outcome, diba? Tapos, medyo agis lang. And then, since naubusan nga pala ako ng cake post, kaya ang ginamit ko dito yung Stardew box na lang. So far, yung rate naman kasi na kinote ko kay customer, kapag ganun naman, pasok siya sa budget. Sa ganito ko nilalagay minsan yung yung mga cake na na ginagawa ko. Tapos ipapasida niya naman to. Then nilagyan ko yan siya ng tape sa ilalim ng doon sa may board bago ko ipatong yung cake mismo para sakaling tumalon, hindi ganun nauntog yung cake. Tapos ayan na nga. Maganda tong ganito yung Stardew box kasi napakatibay niya talaga and safe siya sa biyahe. Hindi kagaya nung kapag may cake post ako, medyo alalay lang ako sa pagbuhat. So, ganyan na nga siya. May stock din ako ng mga ganyan para sa mga biglang urgent na or biglaan pala ng mga cake order. So, ayan na nga. Maganda din yung presentation kapag sa ganyan mga Stardew box nakalagay or acetate box. So, ito na yung pinaka-outcome niya, diba? So, yun lang. Salamat sa inyo. Paalam, ciao.